If given a chance, bumalik ka sa pagmamodeling or like pagpa-pageant, i-grab mo ba? Modeling, yes. Pageantry, hindi. Hindi Kasi na. sa pageant, marami kang kailangan i-consider eh. Physical, emotional, financial, mental, lahat ng aspeto, kailangan prepared ka. And hindi ko siguro yun kakayanin. Na-experience ko na sobrang nalugmok ako dahil nagkamali ako because of thinking kung ano yung isipin ng ibang tao. Naghanap ng girl group and boy group si TV5 noon na magko-compete yung Pop Pinoy dati. 6 months yung laban. Nakalakin kami sa hotel, tapos 3 days lang yung rehearsal para sa week na to, tapos sabak agad. Laging 3 days lang. Grabe, sobrang sabi ko, shucks, Lord, kailangan mo talaga dito ng knowledge, ng wisdom, ng strength. Kasi kapag hindi ka mabilis mag-absorb, Mag-pick up, wala talaga. 6 months na yun, natalo kami. So, I remember nung wala na talaga akong tuition, sabi ko, Lord, hirap na hirap ako, hindi ko kaya ng ako lang, yung strength ko ubos na. Sabi ko, bigyan mo ako ng ganito. Nag-audition ako, Lord, sa commercial. Sabi ko, sana makuha ako. And then after a day, what's kicking, listeners? It's your boy Kitch at nandito tayo sa panibagong episode ng Listen Kasakich. So ngayon yung guest natin ngayon isa siyang TikToker, content creator, masasabi ko beauty queen. Pero hindi ko na patatagalin pa. Ward Reynalyn, let's go! Let's go, listeners. Okay, hi ka naman sa mga listeners natin. hi mga mahal. Eh, mga mahal. Mga mahal kasi tawag sa mga ward fam dyan. Hi din sa sa Kitch? Listen Kasakich. Listen ka sa akin. Listen Parang Kasakich. parang double. Listen ka sa akin o kaya listen mga kasakit. Oh, Parang, ay, masasakit. masasakit, Aray ko. Aray mo. Aray mo. Anyway, kamusta ka naman? Anong pinagkakabalahan mo recently? Okay naman ako. Lalo ngayon, bare months. Oo, actually medyo busy kasi ang daming mga ganap. Pero, ayun, self-care tayo ngayon. Self-care. Oo, Tama yan. Importante kasi yan. ang dami na nangyayari ngayon, especially sa social media, diba? Tayong mga social content creator, social media, tawag nga nila, ika nga nila, superstars, marami tayong mga Yes. kinakaharap sa social media. So, ngayon, na-realize ko kailangan talaga yung self-care na i-prioritize natin yung mental health talaga natin. So, paano ka ba nagsi-self-care recently ngayon, Ward? Naliligo lang. Ganun. Ligo lang. Ligo lang. Safe na. Tama naman. Actually, sa mga nangyayari kasi ngayon dito sa social media, ang dami mga bashing na nangyayari Real. Iniisip ko na kailangan hindi talaga makinig sa mga sinasabi ng hindi naman talaga natin kilala at hindi talaga Totoo. tayo kilala, and i-prioritize natin kung ano talaga yung nakakapagpa-happy sa atin. As long as we're doing our best and wala tayong ginagawang masama sa ibang tao, hindi natin kailangan isipin yung iisipin at sasabihin talaga nila. Totoo naman. Tsaka tulog lang, gano'n. Kasi minsan ang dami sinasabi ng mga tao pero hindi ka naman nila kilala as a whole. Exactly, So, di nila alam kung ano yung naging pattern mo. So, self-care tayo, self-care. Tsaka Yan. skincare, gano'n. Skincare, alam mo na. Alam mo na. So, okay, since nag-uusap tayo tungkol sa self-care, balikan naman natin onti yung roots mo way back nung pagkabata mo. Sino ba si Ward Reynalyn nung pagkabata niya? Or Ward Reynalyn na ba siya nung pagkabata? Actually, I grew up in Samar, Catbalogan City, province of Samar. So, pure Waray ako. I speak pure Waray. Hindi nyo lang mapapansin na nag-Waray ako, pero marunong din ako mag-Bisaya, pero hindi ako Bisaya. Ayun, lumaki ako sa Samar, and dun ako nag-flourish. Doon ka na nag-flourish. So, ilang taong ka nagstay sa summer? 8 years. 8 years. 8 years ako nagstay doon, kaya fluent talaga ako magwaray. Actually, hindi ko nga inisip na mag-content creator ako eh. Pero pinangarap ko mag-artista. Oo. Actually, mostly naman ng mga kabataan, di ba? Lalo sa batch natin. Totoo. Pangarap talaga ng karamihan At mag-artista. saka kasi syempre kung malayo ka sa Metro Manila, napapanood, yun yung kinoconsume nyo everyday. Oo. Diba? Tsaka mo talaga na, wow, gusto ko pumunta sa ganito, gusto ko maging ganito, ganyan.
ano talaga siya. Karamihan naman sa mga kabataan na nakilala ko, puro ganon. Pero hindi ko talaga in-expect na Pupunta ka dito. Oo. So ano naman ang trip mo no, nung bata ka na sa summer? Kasi syempre sa Metro Manila, iba-iba eh. Di ba pwedeng, iba yung way ng tagu-taguan dito. Doon medyo mas, may bundok na ba doon? Or Actually, hindi. City naman City siya. naman Oo, siya. city naman siya. So, ano Pero, trip niyo dun? small city lang siya. Actually, sobrang masaya doon kapag ka August, kasi fiesta namin yun. Ang celebration kasi sa amin, from August 1 to August 30, talagang maraming ganap doon. So, nung bata pa lang ako, ang pinagkakaabulan ko talaga doon, mag-perform. Oo. Like, Ano yan? Sa school? Sa school, muna? oo. Nag-minoret ako, assistant majorette, tsaka naging majorette ako nung elementary Paano ka napunta ako. doon? Andun kasi ang nanay at tatay ko. Oo, Oh, so andun artist sila. din ba sila in a dancing art form? Hindi sila artist, pero siguro hilig ko lang talagang sumayaw. So, yun yung pinagkakaabalahan ko nung nung maliit ako. Nung maliit ka. Hanggang sa nag-high school ako, sumasayaw pa rin ako sa school. Tapos paglabas ko ng school ko, may grupo naman ako. So, nagko-compete naman kami sa labas. Paano yung transition no, na parang syempre iba yung style of dancing na majorette, tapos iba yung pang-compet na style eh. Nung high school ako, hindi na ako nag-majorette. Nilet go ko na yun, nung elementary Bakit? ako. Kasi masyado siya nagko-consume ng oras, tsaka sobrang babad kasi talaga sa initan. Kapag ka majorette, babad ka talaga sa initan. Oo, Nung high school, gaganon ka dun sa lakad ka may nun mga pag fiesta baton-baton, eh. oo. Uy! Di ba? Yes. Pero nung nag-high school ako, kasi yung section ko noon, special program in the arts. So, mostly ng mga nandun sa section ko, kumahanta, sumasayaw, nag-a-acting. Buti may ganyan. ganun na kayo sa summer. Yes. Very, advanced naman din. Kasi dito parang wala eh. Kasi kung meron yung baka nandun din ako, pero wala eh. Actually, ayun nga. Hindi ko nga alam kung bakit, pero ayun, doon Galing, ako ah. napunta. So, parang inaano din nila Ano yung yun, talent. nung bata ka, pinapili ka ba ng parents mo? O parang sila rin yung, anak, ito, pwede ka Hindi, dito. gusto ko talaga. Wow. Actually, hindi nga nila alam ba't ako napunta doon. Hindi nila Hindi alam naman sila naging against na Hindi, parang, wala. So, pagka nag-aaral ako, sa school ko na yon, nung high school ako, sumasayaw ako sa loob. Pero different kinds of dances. May ballroom, may contemporary. Pero hindi ako Grabe, magaling. Okay. Kumbaga, tinatakel yon. Tinatakel siya sa amin, pinapasayaw sa amin, pinagpa-perform kami ng gano'n. Like, lahat ng klase ng dances. Kasi kasama lahat ng siya. medium ng dances. Oo. Like, street dances, mga festival Galing. dances. Oo. Ganun siya. Pero paglabas ko ng school, hip-hop dancer na ako. May grupo Pero ano naman yung ako. favorite na, mo doon? Genre? Na genre? Actually, hip-hop. Sexy Hip-hop hip-hop. talaga. Hip-hop din, marami namang branches yan. Pero siguro sa sexy hip-hop, hindi na yung iba kasi masyado nang mahirap. Yes. So, ayun. Madaming alam pero walang magaling. Parang Kumbaga, jack of oo, all pero trades. walang Oo. So, paano ka naman napunta doon sa, nagko-compete ka na? Sa church ko. Wow. Sa dance ministry namin. So, ano yun? Dati pa kayo doon nag-church with your family? Hindi, Or ako lang yung nag-church doon. So, independent ka rin in a way? Sobrang Okay, independent ako. okay. Sobrang independent ako. Ayun, dancer ako sa school ko. Tapos yung MAPE teacher ko, youth leader siya sa Doon, church. oo. Tapos, in-invite In-invite niya ka ako. na. Tapos hanggang sa na-in-love ako kay Lord, hanggang sa na-in-love ako sa dance ministry. So, sumasayaw na ako So, doon. parang yung dancing yung instrument mo para lumapit kay Yes, kay Lord. exactly. Wow. Yes. So, ayun, yung grupo ko na yon na dance ministry sa church, lumalaban kami sa labas. Kasi yung actually ako yung pinaka-youngest nung time na yon. Ano lang ako noon grade 13 years old lang ako nung sumali ako doon. Tapos the rest, fourth year high school na sila. The rest, nag-work na sila. So, May mga ganun na rin. No? ako lang yung pinakabata nung time na yon sa sa dance ministry na yon. Nung nagko-compete kayo, sa summer pa lang to, or lumalabas na rin kayo ng... Sa summer. Sa summer pa Sa lang summer to. pa lang. Kasi nung nag-start na silang mag-compete outside, wala na ako doon eh. Hindi na ako part doon. What happened? Nag-college na ako. Dito na ako nag-aral. What made you decide na dito na mag-aral sa Manila? Kasi, every time kasi na nagsa-summer, pag ganun-ganun lang ako. Summer, Christmas, lagi ako andito talaga. Typical Filipino bakasyon. Ganun lang. Nung college naman kasi, gusto ko rin sana mag-college doon. Pero kasi mas maraming, alam mo na, ang mindset natin, mas maraming opportunity if dito tayo, or like for example, sa America tayo, magsa-school, ganyan. And meron tayong
thinking, actually hindi lang siya thinking, nangyayari talaga siya na kapag maganda ang school mo, mas madali kang ma-accept sa Totoo. work, mas madali kang kaya mas pinili ko na dito mag-school ng college. Question, nung time na nasa summer ka as a dancer, sino yung look up to mong dancer? Si Chachi! Chachi! Chachi Oh, Gonzalez! Brian Puspos yes, days. Brian Yeah, Puspos, yeah. yes. Actually, nung mga time na yun, sila talaga yung prime. Sila yung Ian Ian Eastwood, oo. Brian Puspos. Ano ba yung mga Asher? Yes! Oo. Diba? So, gumawa ka rin ba ng mga covers mo nung time na yun? Or hindi pa? Hindi. More on ako eh. Sumusunod, hindi ako nagko-choreo nung time na yun. Okay. So more of, lang ako, taga-sunod lang. Ayan. Tagagaya lang ako ng steps, sinuturuan lang. Since may leader kasi kami. So wala sa utak ko yung maggumawa pa ng steps nung time na yun. Pero, binibigyan kami ng project nung leader ko. And at the same time, doon sa school ko na gumawa ng sarili naming dance steps. So, nakakapag-create naman ako. Pero, mostly follower ako, hindi ako creator or choreographer. So, paano Yes. yung transition mo nung pagdating mo dito sa Manila? Syempre, dito ka na nakatira, hindi ka na ipabalik-balik. Paano ka nag-adjust? Actually, hindi naman masyadong malaki ang adjustments ko kasi nga, sanay naman ako. I think the only adjustments na ginawa ko was yung mamuhay mag-isa. Okay. Oo. Iba Kasi yun. nga, sobrang Iba na yun. independent ako, diba? So, mag-isa ako na nag-stay sa Manila kasi nag-school ako sa FEU Manila. Ayun, mag-isa ako. And ako nagpa-school sa sarili ko. Grabe. Yes. So, pinagsabay ko yung pag-aaral ko at the same time yung pag-work ko. Racket, Oo. oo. Nagra-racket ako. So, Yan. ever ba, naisip mo na nung sumasayo ka nung early part mo, no, na nasa summer ka na, pwede ko siyang pagkakitaan? Nung una, hindi. Hindi. Okay. Hindi. Nung una, hindi talaga. Pero, eventually, pwede pala. Pwede Paano? pala Ano siya. yung nag-spark sa'yo? Ano yung moment na, ay, pwede siyang maging source of income ko? Kasi sa ating mga artists, laging sinasabi ng mga parents, hindi siya walang pwede maging bread and mangyayari. butter Oo, eh. oo. Actually, nung nag-work naman na ako, freelance ako, madami akong ginagawa. Hindi, parang twice ko lang ata nagamit yung dance sa source of income ko. Ang happy ko lang nun kasi artista yung kumuha sa akin na magpaturo, ganyan. Happy naman ako, pero hindi doon umikot yung yung pag-freelance ko or yung pag-work ko. Madami. Nag-usherette ako before sa UFC. Basta racket. Basta Paano ka naman racket, napasok dito sa nag-art. mga racket na to? Kasi bago ka lang from summer. Actually, hindi ko nga din alam. Totoo? Ay, prayer talaga. Prayer. Prayer talaga. Lagi ako nagpa-pray kay Lord. Like ko sinasabi, Lord, nahihirapan ako. Every time nahihirapan ako, I have no one to talk to. I have no one to vent out yung feelings ko. Laging kay Lord. Tsaka kasi ugali kong hindi ayoko nang magiging burden ako. As much as possible, as much as kaya ko, gagawin ko talaga lahat ng wala akong itatap na ibang tao. Kasi alam ko namang kaya ko eh. Tsaka, bago pa ako humingi ng tulong kakayanin nila, alam ko namang pwede ko rin kayanin. So, lagi akong nagpe-pray na, Lord, wala na akong ganito. Wala na akong pangbayad ng Tuition, ng ganito ko. bills. Siya talaga, bigyan mo ako ng mga taong tutulong sa akin, bigyan mo ako ng work, ganyan. Tapos may mga magme-message sa akin, meron racket dito, Ano yung pwede ka ba? nagko-content ka na kaya nila Hindi nalaman? pa. Ayun nga yung Face card amazing. lang. Face card lang baon. Hindi. Yun nga yung amazing kasi may mga lumalapit sa akin na mga talent managers, may Yes. mga handlers na lumalapit. Kaya nagteleserye ako before. Oh, okay. Yun ang bumuhay sa akin dati. Teleseries. Oo. Tapos commercial. Yan talaga ang bumuhay sa pag-aaral ko before. So, ayun, sobrang thankful ako kasi every time na nagpe-pray ako kay Lord, May dumadating. may dumadating talaga. He will provide Kaya talaga. guys, lagi niyong tatandaan, a prayerful person is a powerful one. Kasi, Agree. I mean, pwede tayong humingi ng pera sa mga magulang natin. Instant din ang mabibigay. Pero pag humingi tayo sa creator of all things, sobrang Iba eh. Nagugusbo mo ko, be? Hindi kasi, Parang yung podcast natin na to, parang mamaya magbe-prayer meeting tayo, guys. mamaya magdadasal tayo. Pero agree ako doon sa sinasabi mo. Kasi minsan, sa sobrang
pressure mo na gusto maging okay lahat, nakakalimutan mo yung faith mo eh. Yes. Diba? And I'm so thankful na sa lahat ng na-experience ko sa life ko, yun yung hindi ko nawala. Yun yung hindi Totoo. ko na... With all the success that you have Yes. right now, right? Yun talaga. Kasi lagi ko talaga iniisip. Before, wala talaga akong ibang lalapitan, kundi si Lord lang. Pero lahat ng mga prayers ko talagang binibigay niya. Lord, I remember nung wala na talaga akong tuition, sabi ko, Lord, hirap na hirap ako. Hindi ko kaya ng ako lang. Yung strength ko, ubus na. Sabi ko, bigyan mo ako ng ganito. Nag-audition ako, Lord, sa commercial. Sabi ko, sana makuha ako. And then after a day, pasok ako. Tapos, alam Goosebump mo, yun. yung mga kalaban ko doon, mga artista, mga beauty queen. Tapos ako, nene, na may backpack galing Pag sa para FEU. sa'yo. Para Sabi sa'yo ko, eh. nung pumasok ako doon, sabi ko, shocks, puro to mga artista, ano laban ko dito. Tapos, So, syempre, ito naman. Ano yung naramdaman mo nung nakuha mo yung una mong paycheck? Kasi syempre, commercial yun. And alam natin, medyo big numbers yun. Tapos bilang teenager ka ba nung time na to? Teenager ako. Diba? Malaking bagay sa atin yun. So, ano na-feel mo na kaya pala? sobrang masaya ako. Tsaka, never ko talaga underestimate yung power talaga ni Lord. Kasi iniisip ko lagi, kung kaya ng ibang tao, alam kong kaya ko din. Magkaiba lang kami ng mangyayari, magkaiba lang ng strategy, pero alam kong kaya ko din yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Masaya ako, nung nakuha ko yun, bayad ko kagad sa school. Parang dumaan lang na Dumaan lang. Doon ko nalaman na grabe pala ang buhay. Kaya kayo habang bata pa kayo, i-enjoy nyo talaga yung pagiging bata nyo. Kasi pag dumating kayo sa point na kailangan nyo na maging responsible sa mga bagay, gugustuhin nyo na lang na maging bata ulit or like, iproblemahin kung anong kakainin nyo, di ba? Totoo, sa araw-araw, Yes, diba? totoo. Kaya dapat i-enjoy nyo yung moment nyo ngayon. Especially yung pagiging bata nyo. Huwag nyong madaliin. Naririnig ko na yan dati eh. Hindi naman ako nagmadali. Sadyang may mga bagay lang din talaga na kailangan natin gawin Yes. at the very young age. Tsaka ano yan, lesson, learning curve ba? Yes, yes. Especially sa mga kabataan yan, if you have like someone or people talagang nandyan para tulungan kayo sa mga needs ninyo, maging thankful kayo and wag niyong ibaliwala yun because not every kids are experiencing the things you're experiencing. Kaya be thankful and be grateful talaga. Small things, di ba? Ika Yes, nila. totoo. Kasi minsan hindi natin na-appreciate yung mga bagay na wala tayong wide range of understanding. Like, nakikita lang natin na, okay naman ako eh. Ganito naman, ganyan eh. Sometimes we don't take things seriously or hindi natin na-appreciate just because we have it eh. So, minsan nare-realize natin na, parang dapat pala naging thankful ako nung nawala na. So, wag niyong iisipin lagi na okay kayo ngayon kasi meron. Dapat everything you have right now, dapat maging thankful talaga kayo. Even yung small things. Kasi, pag na-experience yun yung bagay, tapos magsisisi kayo, mahirap nang ibalik yun. Tsaka yung moment na, yung power of now. Yes. Diba? Yun yung nakakalimutan natin Yes. minsan eh. Totoo yan. Actually, yung may mga tayo, like 5 years ago or 10 years ago na pinag-pray natin, even the small things, tapos pag na-experience natin, di ba sometimes, we tend to forget na pinag-pray natin yon. And then, dun na tayo nakafocus sa mas gusto natin 5 Totoo years yan. from now. Totoo So, yan. always remember na maging thankful sa nangyayari ngayon. Kasi, 5 years ago, pinag-pray natin yun eh. Tapos ngayon, nandito ka na. Yes, Huwag talaga i-take for granted lahat ng blessings ni Lord. Okay, going back dun sa story mo, after nung commercials and everything, anong naging next process mo? Doon umikot actually yung school, trabaho. Nagte-teleserye ako. Nakailang Pero teleserye grabe akong teleserye, tapos nag-aaral kang hirap nun gawin. Kasi pero, grabe yung shoot ng teleserye. totoo. Sabi ko, 24 Tsaka hours terror ako. yung mga tao ng mga panahon na to. Oo. Pero buti na lang, never ako talagang naka-experience ng production or mga makeup artist or yung mga sa wardrobe na talagang nag-attitude sa akin. Never talaga. Kahit part ng LGBT or mga director, never ako naka-experience. Kahit nakikita ko, may sinisigawan, may ginaganto, pinagpapray ko talaga, Lord, wag! Oo, masasaktan ako kasi sobrang intimidating ako look. Mukha akong talagang maldita. Pero sobrang soft ko talaga. It's either mag-breakdown ako o magwawala din ako. Parang ganon. Thank you, Lord, talaga. Kasi wala ako. Hindi ka binigyan ng ganong laban, Wala. no? Mahirap pag pumutok din minsan sa ganong Oo. laban. Especially yung mga makeup artist or yung mga sa wardrobe. Sinisigawan talaga yung ibang kasi iba kasi talaga pasaway. Tapos sa akin, close ko talaga lahat. Like, Ayun yung importante, yung yes. pakikisama sa industriya natin. Exactly. Pero kasi ang ini-expect ko kasi, ako kasi, hindi ako masyadong gustuhin. Hindi, Gets ko yan. Gets ko yung kasi, ganyang vibe. for example, hindi ako mag-smile or
focus lang ako sa ginagawa ko. Hindi, parang, ba naman to? Para naman tong ganyan. Pero ang kagandahan naman sa akin, lagi ako nakasmile. Lagi ako approachable. So yung kahit na sino, imbis na ma-intimidate minsan, nakikita nila, ganun mukha yung lang energy. tong, ganyan. So nagiging close ko sila. Tapos minsan kasi bading ako magsalita. Minsan ako magsalita, like, sobrang open ko. Alam mo yun? So yung mga Iba't tao, ibang character ka hindi rin, nag-aalangan sa akin mag-open up or maging close, ganyan. Kaya sabi ko, thank you Lord for giving me this talent ba na okay lang ako sa ibang tao, ganyan. Pero syempre, hindi mawawala yung mga inggit-inggit, Totoo, ganyan. hindi Pero mawawala. thankful pa rin ako kasi never ako na-experience na gano'n sa set. Ano yung pinaka na naalala mong memory mo na teleserye? Or favorite teleserye mo na napasukan? Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Oo. Why? Wala lang. Ang cute lang ni Julia tsaka ni Joshua. Hindi, tsaka ang galing ni Julia talaga umacting. Totoo naman. So, Agree ako. sa lahat ng mga teleserye na nasalihan ko, lagi lang akong continuity. Never naman ako naging background, yung ulo lang yung kita. Lagi akong continuity. Thankful naman ako doon. Ako na-try ko yun once. Yung Pero background lang. once and na yun, last na yun. Kasi nakagawa na rin ako ng film noon. Pero sabi ko, ano ka experience mag-extra? So after nun, grabe na yung respect ko sa mga extra na Oo, background. mahirap. Sobrang mahirap. Actually, continuity siya. Like, may 2 beses akong balik kasi kailangan ko pa rin bumalik. Lagi lang akong ganun kasi nga may pasok ako. Pero nung one time, meron sa aking in-offer. Regular to. Okay. Parang friend. Yun na yun talaga magiging door. Friend ako ng artista. Like, regular siya. So, required siya ng maraming shoots sa isang Yes, week. alam naman natin pag shoot, lagi nakalak yung MWF mo, for Yes. example. So ngayon, kailangan kong pumili between sa school ko or yun. Sabi ko, Shucks! Sabi ko, Lord! mahirap yun. Ganun. Sabi ko, gusto ko mag-artista pero gusto ko rin mag-aral. Kaya nga ako nagtatrabaho ngayon kasi gusto ko nga matustusan yung pag-aaral ko. So I just need to choose one. Right. Pero pinili ko yung school ko. Tama naman yun. Pinili ko yung school ko, tas wala na. So ano naramdaman mo nung nilet go mo yung project na yun? Nalungkot ako. Oo. Sobrang lungkot ko. Sabi ko, Lord, shucks, ito yung pangarap ko. Gusto ko sana yun, ganyan-ganyan. Kaso, inisip ko, maano kasi ako mag-isip, like, talagang lahat ng details. Hindi ako, sayang yung opportunity. Ganito, ganyan. Hindi ako ganon. Talagang pinag-iisipan ko yung mangyayari, yung outcome. Hindi lang dahil Long-term gusto ko to. plan din. Long term talaga. So, pinili ko pa rin yung school ko kasi, yun naman yung point. Ba't ako naggaganon Magkapagtapos muna ako nung pinili ko yung school ko, nag-pandemic. Okay, pandemic na. Nag-pandemic! Ang ganda. At dito tayo sa exciting part. Nag-pandemic, Noong nag-pandemic, di natanggal lahat. School, School and everything. yung shoots, di ba? Oo. Tanggal. Pero may Wait lang, parts question. Natuloy ba yung project na yun? Kasi may pandemic. Oo. Natuloy. Okay. Tuloy siya. Ano pa naman, before pandemic pa naman yung shoot na yun So, Okay. nung nag-pandemic na alam ko na i-air pa rin or tapos na siya, Oo. nakalimutan ko na na-stop. So, parang may part sa akin na, dapat ba kinuha ko na lang yun? Kasi magsa-stop din pala Siyempre, ako. may ganong idea din, may ganong oo. thoughts Oo. Sabi ko, sayang. Pero, I believe everything happens for a reason Right. talaga. After naman nun, dun ako mas nag-focus naman sa commercial. So, oo. Yun na yung, syempre pag pandemic, ano na lang yun, send na lang ng Yes, files. yes. Okay. Mas dun ako nag-commercial. So, mas naging okay naman siya. So, nag-stop na ako mag-school. Nung nag-pandemic, Nung time na yun. dun ako nag-stop mag-school. Anong year ka nag-stop? Second year. Second year. Tapos ang course mo nito ay? Convergent media. So sa media pa rin. Yes, sa Pasok media pa I rin. see. So, connected pa rin naman siya. Nag-stop na ako, tapos hindi ko na siya pinagpatuloy. Tinapos ko na kagad yung pag-aaral ko. Nakakapagod Tama naman. Dito ka rin naman papunta. Sharing! Ganun din naman. Hindi. Okay. Ay, mga kabataan, mag-aral kayo mabuti. Huwag kayong gumaya. I-push niyo yan, guys. Nag-pandemic I-push niyo kasi. yan. Sinise. Sinisi yung pandemic. Okay. Oo. Tapos, kamusta naman yung commercial journey mo nung pandemic? Masaya kasi masaya siya. Ang dami actually naging commercial. Masaya ako pag hindi na-air yung commercial. Kasi walang bayad lock-in, ka, bayad pero ka. walang yun ang kagandaan. Ang technique ko sa commercial before to Kasi Ayan, nagko-commercial- ito yung mga hacks, guys. ng mga commercial models. Nagko-commercial kasi ako, nagbumabalik kasi ako ulit ngayon. Before to syempre kailangan ko ng pera. Oo natin yan. Reality lang ba? Kahit na support ako, pagka-lead ka, mahirap kang tumago sa camera. Pag support ako, as much as possible, dun ako sa crowd. Para hindi ako ka makita. kita. Kasi pag hindi ako kita, pwede pa ako sa kalaban. Gets. Oo, Mauta. kasi- Mindset ba? Pag commercial kasi, pagka
for example, nag-Jollibee ka, bawal ka mag-McDo. Bawal yung competitive na brand. Oo. Yung kalaban niya, bawal yon. Bawal yung bawal ka nang mag-fast food chain, bawal ka nang mag-ganon. So, kapag ka may sayaw, lagi akong sasayaw eh. Kapag ka may sayaw, pagka hindi sa akin tinututok yung camera, umiiwas talaga ako minsan. Mautak. Okay. O kaya kapag ka hindi ako masyadong focus, eto lang yung kikita. Sabi ko, yes, thank you Lord. Kasi pwede pa ako sa iba. So, ganun ang naging technique ko. Mautak. Pero pag lead ka, mahirap. Which Hindi is ka makatago eh. Oo, kasi ikaw yung lead eh. Pero thankful naman ako pagka nag-lead. Kasi, or yun, support. Lead support. Kasi, syempre, malaki din yun. Nakikita rin yun. Oo. So, yun, doon paano ka ako nung nabuhay. pandemic na, yung first part ng pandemic na bigla nawala lahat? Medyo nag-worry ka rin ba? Kasi syempre, di din naman pumasok din agad yun eh. May mga 1 month, walang trabaho pa, wala pa nangyayari. Nag-worry ako. Kasi paubos na din yung pera ko eh. Oo, lahat ng tao nagkakaubusan ng pera Oo, ng time nag-worry na yun. ako, pero at the same time, tulad nga ng sabi ko, doon ako bumabalik. Nagtatrust kasi ako kay Lord. And sinasabi ko naman sa kanya, kung ano man yung gusto niyang mangyari sa mundo, sa akin, sa mga tao, binibigay ko talaga sa kanya yung kung ano yung gusto niyang mangyari. I have a lot of things that I want to do, pero your will be done, Lord. Lagi lang ganun yung sinasabi ko. Kahit sa mga plans ko, personal plans ko, ang dami nating gusto eh. Ako, ang dami kong gusto mangyari sa buhay ko. But then, I always remind myself na, if ito yung gusto ko, but this is not the Lord's will, Lord, kahit hindi ko gusto yung gusto mo, sige. Yun, ganun ako lagi. So, kung Saan nakalaan? Oo, kung ano bang gusto mong mangyari, magutom ba ako, Lord, yung ba yung gusto mo? Ano yan? Tayo, sad girl yan. As a sad Hindi, girl. kung ano man yung gusto niya. Kasi I know naman na malaking test yun sa akin din Right. and sa maraming tao, diba? So, hindi naman niya ako pinabayaan. For sure. Hindi niya ako pinabayaan. So, yun yung may ngamba at first, but at the end of the day, pinakita niya talaga kung gaano siya kabuti. Kung gaano siya ka-faithful sa mga tao talaga. So, ano nangyari after naman nung commercial era and everything? Syempre, naka-lockdown pa rin. The-girl group ako. Girl group, okay. Yes. Ang dami nangyari Ang dami. rin sa'yo. Pero Oo, interesting. nag-girl group ako. Paano ka naman napunta sa girl group? Kasi nakalock tayo lahat sa bahay. Nung mga time na yun. Naghanap ng girl group and boy group si TV5 noon na magko-compete. Yung Pop Pinoy dati. Okay. Kung saan si Gab? Yes, kung saan si Gab. Okay, Kaya kami okay. magkakilala ni Gab. So, ayun, yung grupo ko dati binuo para dun sa specific na yun. Specific na laban. Tagal din nun, 6 months din namin. 6 months training din. 6 months yung laban. Okay. 6 months Nakalock in yun. din kayo sa Lock-in kanila? kami. Oo, nakalock in kami sa hotel. Tapos, 3 days lang yung rehearsal para sa week na to. Tapos, sabak agad. Laging 3 days lang. Grabe, sobrang sabi ko, shucks, Lord, kailangan mo talaga dito ng knowledge, ng wisdom, ng strength. Kasi kapag hindi ka mabilis mag-absorb, Mag-pick up, wala eh. wala talaga. So, bakit ka pumasok dito? Anong headspace mo noon time? Kasi okay ka naman with your commercials, Yes, diba? gusto ko talaga mag-perform. Right, Isa yun sa pangarap ko. Gusto ko talaga mag-perform. Gusto kong mag-perform. Gusto ko yun talaga yung art form mo. Oo, kasi nung nasa summer ako, 'di ba, performer ako eh. Sumasayaw ako, ganyan. Nag-ano pa ako, nag-music ministry pa pala ako sa church namin dati. Grabe, ang dami. Pero mas ako sa sayaw kasi Sa sayaw sa talaga. kanta. Pero yung sa kasi Pop Pinoy kasi na show, sing and dance yun. So, Alam mo, may balik ko lang yung ministry, yung sasayaw ka doon. Kami ni Carl, ganun din dati sa New Life. Kasama dance ko rin siya ministry ka dati. din kayo. Oo. Pero ngayon, wag yun na akong pasayawin. Masyado. Yun dance lang. ministry. Naalala ko lang bigla. Okay, going back with your girl group. Ayun. Kamusta yung experience Sa naman? 6 months na yun, natalo kami. So, gets naman. Ano kayo, ilang groups ba yung nandun? Actually, 12. 12. Ang daming build-up, natalo lang pala. De, pero yung nagpaganda ng story mo ngayon, di ba? 6 months kami nagpagod. So, wala kami Wala na na. pala. Aray ko! Aray ko! Tapos, ayun, fourth naman kami. Okay. Out of 5. Charing! Out of 5. Isa Yung lang pala kami yun. nanalo, no? Oo. Hindi, fourth kami out of 12 contestants. Dami din. Sa 6 months na run nung show.
nag-ano pa yun, ang dami pa nangyari kasi ang dami nagka-COVID, na-stop pa yung show, mga ganyan. Pero ang gandang experience siya actually. Totoo. Tsaka ang ganda rin na from summer na train mo lahat ng genres. Tapos ngayon, biglang papasok ka sa girl group. So, mas malaki yung edge mo rin with Yes. the other Yes. competitors. Ang galing kasi, na-experience ko rin yung ganun. Hindi ko din naiisip yun before na mangyayari. Nag-pageant pa ako before pala sa Samar. Okay. Grabe, no? Ano Lahat kasi? na, ito talaga Miss Rakitera ng, Miss ng Rakitera taon. talaga. Nag-pageant ako before 2015, 2015. 2016. Paano ka ata. naman napasok doon? Ayun, sabay-sabay. Dancer ako sa school ko. Nagda-dance compete ako may grupo ako sa labas ng school ko. Tapos, beauty queen naman ako kapag Gabi. ilang araw. Oo, kasi ganun. usually gabi ang diba? Pero hindi talaga para sa akin ng beauty queen. Mhm. Kasi Pero paano may sasabihin sana ako yun na lang. Okay lang, go lang. Wala. Pero ano yung na-realize mo na bakit tinigil mo siya? Ano yung naging mindset mo nun? Ano kasi, okay naman siya. Kaso, na-feel ko na hindi talaga para sa akin ang pagpapageant kasi grabe respeto ko sa lahat ng mga beauty queen na sumasali. Kasi kailangan mo ng emotional, physical, lahat ng aspeto, kailangan yun matrain mo. Right. Kailangan talagang disciplined ka sa lahat ng bagay at kailangan updated ka sa nangyayari talaga sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Kasi, parang wala sa lagpas sa dictionary or sa mga vocabulary na alam mo yung pwedeng itanong sa'yo and sobrang pressured yun. Okay naman siya, kaso nung na-realize ko na hindi talaga siya para sa akin, hindi ko na siya pinush. Hindi mo pinush. Ano naman, nananalo naman ako. Pero may one time na yung pinaka-last na pageant na sinalihan ko, yung Mutya ng Samar. Okay. Which is sobrang big deal yun. Kasi alam Siyempre, ko, lugar mo yun. Oo. Diba? Hometown mo yun. Oo. Ano siya, okay, ang ganda ng performance ko. As in, sobrang ganda ng performance ko. Sobrang na mental block ako. Oh, shit. Yung Q&A, top 5 out of, ang dami namin candidates. 15, 16 na candidates. Kasama ako sa top 5. Q&A. Unang contestant, nakasagot. Pangalawa, hindi. Pangatlo, hindi. Pang-apat ako. Okay. Siyempre, natatense na si Bakla! Sabi ko, patay tayo, Lord! Naalala mo pa ba yung tanong? Oo! Okay, go. Sobrang basic nung tanong, pero ang hirap sagutin. Iba yung pressure dun Sabi, what are your sacrifices for this pageant? Hindi ko Yes. makakalimutan yan. Kasi Kailangan pa English no yung sagot. Yes. Nakasagot ako. Okay yung sagot ko nung umpisa. Nung katagalan, masyado nang humahaba. Ang dami ng kanto nung sinasabi ko. Wala nang kwenta. Hindi mo na mahanap yung daan mo. Oo. Okay. Halabi, si Bakla. Puro na wrong grammar yung pinagsasabi. My family. My family. My family. Pero grabe, respect. Ang As hirap in, nun. grabe. Pagkatapos nun, umiiyak ako sa sabi ko sa handler ko, tanong mo nga ulit sa akin kanina. Pagka nung tinanong sa akin, nasagot Nasagot ko, mo naman. galit na galit ako kasi na-pressure ako eh. Tama. Kasi sa hometown namin ginawa yung pageant. Siyempre, pride ako nung tao dun. Tapos nag-stutter ako, bakla! Hindi ko kaya. Napalaban. After nun, parang gusto ko na lang ibaon sa lupa. Talaga, kada lalabas. Nanalo pa rin naman ako kasi syempre na top 5 ako. Top 4 naman ako. Ano na, pataas na pataas. Pero naging multo mo ba siya? Ever? Nung una, grabe, na-heartbroken ako. Parang feeling ko na-depressed talaga ako. Kasi, alam kong hindi ako bobo. Gets ko Kasi, din. pag sa Pressure pageantry, na talaga. Kahit matalino ka, pag na-mental block ka, Wala kahit naman na. saan talagang Kahit kanina nga saan yung yan. kaba ko dito, di ba? Kahit nga ngayon, nilalamig ako eh. Pero, iba kasi pag pageant isang mistake mo lang, bobo ka kagad. Ganun Sa agad paningin yung ng ano hindi nila. ka kilala. Totoo. Ang tagal kong pinrasis yun, sabi ko, shucks Lord, sobrang nakakaya kasi pride ako nung city namin. Tapos na parang feeling ko napahiya ko sila. Hindi sa sarili ko iniisip ko eh. Yung sila, gano'n, parang alam mo yun, masyadong selfless, no? Char. Tapos, parang pinagpe-pray, umiiyak ako noon. Kasi before nung pageant na yun, laging sabi sa church, ang anak ni Lord laging head, not the toe, ganon. Winner tayo, victorious tayo, ganyan. So, ang iniisip ko talaga, Lord, grabe, binibigay mo na sa akin yung victory. Akala ko talaga mananalo ako. Sobrang ganda ng performance ko. Doon lang talaga, Sa part na yun. Oo, sumabit. So, tagal ko iniyakan yun. Sabi ko, Lord, kala ko ba papanalunin mo ako? Nagko-question na ako ng ganun. Pero sabi ko, Lord, nagtatrust ako sa'yo. Alam kong tinetest mo lang yung faith ko. After a week, may lumapit sa akin. Isa pala dun sa nanonood. Gusto akong ipasali sa Binibining Pilipinas. Oh, so parang shit. sabi ko, wow. Sabi ko,
hindi ba Kahit nangyari yung sitwasyon na Kahit nangyari yun. yun. Kahit nangyari. So sabi ko, so hindi ako pang mutihan ng summer, pang binibini. Yes. Sharing! Pang doon pala talaga siya. Okay, doon tayo magkakalat ngayon. Level up na. Level up natin ngayon yung kahihiyan. So syempre ako parang, Lord, oo naman, nagtiwala naman ako sa'yo, pero hiyang-hiya na nga ako sa sarili ko. Tapos mas buong Pilipinas. Di magiging bobo na ako nito sa buong Pilipinas, di ba? Pero okay naman ako kaso, yung training kasi, parang ipapasok sa, binibining, sa Flores, Kineme. Yung basta yung training center ng ng mga ng beauty queens. So, Ba't hindi mo siya... happy ako pero dinecline ko siya kasi, yung nung fats ko, nung baby fats pa. Ilan taon ka ba nito, nung mga time na to? 17? Bagets pa nga. 18? Bagets pa ako nun. Tsaka sabi ko, makikipagsabayan ako. Tapos yung mga gaganda, ang katang. Sabi ko, hindi ko ata kakayanin yun. Tsaka hindi ko kayang i-focus yung sarili ko doon. Tsaka alam ko yung kapasidad ko. Hindi ako pang ganon. Hindi ako bobo. pero pwede na din. Hindi kasi mahirap. Ayokong lahat naman na pag-aaralan yung mga issue sa Kumbaga ikaw Philippines. lang that time, siguro mas alam mo lang yung gusto mong battle. Oo, alam kong hindi ko yun kayang ibigay sa sa city ko or pag kumanalo ko nun, sabihin natin, wow, thank you Lord, ako yung maging Miss Universe Philippines. Paano na pagka sa universe na talaga, nga talaga. Wala, 'di ba? I mean, yun iniisip Pero ko grabe rin. rin ba yung preparation mo noon mga time na yun? Sakto lang kasi student ako Oo nga pala. Sumasayaw ako. Tapos hapon lang yung practice ko para maglakad. Tapos first time ko pang mag-heels noon. Hindi naman ako talaga nag-heels. Siga ako dati talaga Gets. maglakad. So lahat yun first time sa akin, tapos sumabak ako ng ganung pageant. So a dancer talaga ako, hindi naman ako beauty queen Pero tinry ko siya. Tinry ko siya kasi halos lahat doon, mag-pageant ka! Yung mga friends ko na... Parang paulit-ulit, lagi mong, nagiging pattern siya na pagpunta mo doon, lagi may Yung mga mag-pageant friends ka. ko, mga Becky, sobrang mga mahal na mahal ko yan sila. Grabe, talagang inaano nila ako na... Pinupush ka nila. Pinagbigyan ko kasi nahihiya ako na tumanggi. Ayun naman, nung pinagbigyan ko, okay naman. Pero ang tagal kong di okay nun. Kumalma lang ako nung nasa school na ako. Sabi nung pinakamatalino kong classmate, alam mo, kilala ka namin. Matalino ka. Ganto ka, ganyan ka. Doon ako na, parang nakalimutan ko yung identity ko dahil lang sa isang, alam mo yun, na hindi ako nakapag-perform ng maayos. Parang, syempre, ang tingin ng ibang tao, bobo naman na ito, hindi nasagot yung, nasagot ko naman. Ang haba kasi, dami ko kasi sinasabi Pero kasi minsan sa sobrang kaba mo, dami na lang lumalabas. Paano ba naman, kaharap ko yung governor namin. Nandun sa harap ko, nag-cheer, parang utak ko siya. Ano Pag to? nagkamali ako dito, na-pressure talaga ako ng sobra. Nakaka-pressure naman. From contestant na nakasalita, hindi nakasalita, ako, ano nga expect mo sa akin, be? Hindi talaga ako makakapagsalita. Nakapagsalita naman, pero yun nga lang. Pero na-enjoy ko naman yun kasi before ako nagmutya ng Samar, parang nakadalawang pageant na ako. Wow. Sa school, Miss Kat Balogan, tapos yung mutya na dapat titles, okay. Dapat ilalaban na rin sa alam ko after nun mutya ng Philippines naman, Pilipinas naman hindi na ako after nun. So sa tingin mo ba lahat nung napagdaanan mo nung nasa Samar ka, nakatulong para magkaroon ka ng disiplina with your girl group? Yes. Malaki siyang tulong talaga. Kasi sa dami ba naman na yun? Oo. Ang daming hirap. Ewan ko na lang kung di ka pa matuto. Ang laki. Malaki siyang help. Malaki siyang building sa akin. Sa sarili ko. Sa lahat mo. ng bagay. Nung nalaman nyo na parang okay, natalo ka sa laban mo nung time na yun with the girl group, ano yung naging next na okay, hindi na ako mag-girl group? Hindi naman. May part lang talaga sa akin na mahirap mag-build ng ganon. Mahirap talaga mag-group. Especially if iba-iba kayo ng ugali. Especially if iba-iba kayo ng gusto. Mahirap magtagpo yung oras, mga ganyan. Pero kasi yung girl group kasi namin na yun, binuo lang yun para sa specific na event, specific na laban. Sa Papinoy lang talaga. Yun lang talaga yun. Hindi siya pang outside. Pero kung kaming nanalo, for sure, pwede. Continuous siya. Pero since natalo kami, may mga kanya kasi kaming mga buhay nung time na yun. So, naghiwalay kami. After nun, doon ako pumasok maging content creator. Okay. So, bakit ka paano nag-start yung content creator mo nun? Or nagko-content ka na rin during the time na umaandar yung Yes, girl nagko-content na ako pero I'm just doing it for fun kasi nga gusto ko yung sumasayaw-sayaw, ganyan, cute-cute lang sa TikTok nung time na yun.
hindi ko naman din naisip na maging content creator ako eh. Mhm. Pero sumasayaw lang ako. Then eventually, nung may mga naglilipsing-lipsing ako, Yan ganyan. na yun. Parang Dumami dub-dub yung na. views. Dumami yung views ng nung mga videos ko, dumami yung So, followers ano ko. yung una mong video na nag-hit, na nag-viral? Bago pa ako mag-girl group nun eh. Parang Oo. nag-million yun. Walang kwenta. Ganun lang ako. Tapos short Nag- hair ako nun, may kulay nag-trend buhok. siya? Nag-trending Oo. siya. Yun yung start nun. Pero hindi yun yung naging consistent. Okay. Parang after nung... Medyo na naglaylo ka rin for a Oo, while. oo. Ano lang, gumagawa lang ako ng content kasi gusto ko lang mag-upload. Yun lang yung ginagawa ko. Pero eventually kasi, gusto ko na talaga mag-content. Pero not because I want to be a content creator, but Right. I just want to express myself. Ayun, katagalan, ang daming nagko-comment, daming natutuwa. Nagsusupport. ganyan. So, kailan mo na-realize na, pwede ko siyang seryosohin at pwede kong maging source of income? Nung in a way? pumasok ako may pinasukan kasi akong reality show sa social media. Doon siya nag-start na, actually kasi pumasok lang ako nung time na yun sa reality show na yun kasi broken ako noon. Ayan na. Broken na. After kasi ng girl group ko, broken ako noon. Tapos, nagko-content ako. Doon ako nag-start mag-TikTok na mag-TikTok. Yun yung naging outlet mo, Yes! nung broken. Naging outlet ko yung TikTok nung broken ako. Doon ako nag-express ng sarili ko. Doon ako nagpapa-cute-cute. Lahat. Ginagawa ko, sumasayaw. Tapos, hanggang sa pumasok ako sa reality show na sa social media na to kasi gusto ko lang talagang maka-move on. And then, hindi talaga ako nakafocus sa pagka-content creator. But then, blessing in disguise yung pag-move on ko na yun. Kagustuhan ko mag-move on. Nakapasok ako doon. Doon ko na-discover na, this is how it works. Ang dami kong nakilalang mga content creators. Actually, matagal na pala kami magkakilala ni Carl. Pero doon kami Mas doon naging kami close. mas naging close. Doon kami mas nagkakilala ni Carl and maraming mga content creator na kilala ko noong time si Charis. Charis, yan, si Beautiful na ngayon. Yes, oo. Yan. Sobrang dami na amaze ako na, hala, nakakatuwa, ganito, ganyan. Tapos doon ko nakita na, pinagkakakitaan pala to. So, nung ginagawa mo siya, wala pa yun? Wala. Kasi hindi ko talaga alam. Nag-enjoy ka lang talaga? Nag-enjoy in a lang way. ako. I just wanna express myself. Yun lang. Hindi So, ko nung alam- na-meet mo yung mga taong to na parang they're getting money from it na, paano naging, nagpaturo ka rin ba sa kanila? Hindi. Na-amaze ako na, ganyan pala. Hindi ko nga alam paano gawin yung ganito. Kasi may mga vote doon eh. Wala naman akong fans. Mayroon akong mga fans na may Wardinatics ako before, may mga fans ako before, pero hindi naman sila wild, hindi ko naman din alam paano ganyan. Eventually, nag-trending yung Baby Do Better ko. Yung may sinasayawan ako. Yung gano'n, nag-trend niya yun. Yes, nag-trend yun ng sobra. At ang daming gumawa nung Ang dami, trend na oo. yun. Tapos, lahat sila Baby Do Better ko dun. Halos lahat sila. Babae, lalaki. Oo, lahat sila dun. Baby Do Better ko. Kahit nakakasawa, paulit-ulit. Alam nyo guys, ang key to success is consistency talaga. So, paulit-ulit yun. Kahit paulit-ulit yun, lahat yung trending. Kids. Dun nag-start yung... Hindi ka ba medyo napaisip din na, parang, baka paulit-ulit na yung content? Kung may ganun ka bang, pero, a part of you, ito yung nag-work eh. Naisip ko na yun. Pero kasi, yun yung gusto kong gawin at the same time, kasi kailangan kasi namin gumawa ng maraming contents. Yun yung pinakamadali. Yun yung pinakamadali. Upo ka dyan, sasayaw kita, tapos na. Kumbaga yun, isa yun sa pinakamadali. And at the same time, nag-work siya. Kumbaga gusto nung tao na sumasayaw ako and gusto din nung tao na may sinasayawan ako. And nagtitrend siya, kaya ginawa ko din siya. Pero aside from that naman, madami akong contents na nagtitrend nung time na yun. Pero naging ko siya, parang naging trademark ko siya. Actually, dun nga sa reality show na yun, parang lahat kayo may kanya-kanyang trademark Yes. or niche of content, right? Yun yung nahanap kong sa akin. So, doon nag-start ang daming mga supporters, ganyan. Doon na ako nag-start ng brands, ng ganito. Sabi ko, okay, ganito pala yung nag-work. So, paano mo hinarap yung mga fans na lumalaki na yung network mo, yung market mo? How did you connect to them? One thing about me naman that I like about myself is sobrang kung paano ako sa friends ko, ganun ako sa fans ko. Right. I never treat my supporters as okay lang yan, supporter lang naman yan eh. No. Oh. Sobrang mahal na mahal ko yung Ward Fam. Every time na naisip ko yung Ward Fam, grabe yung thankfulness ko sa kanila. Kahit wala na sila or kahit especially yung mga nagstay or yung mga bago ngayon. Ang dami kong na-experience sa life ko nang dahil sa kanila. Yung pagmamahal, yung suporta from strangers, sobra. Kinakausap ko sila. Actually, yung jowa ko nga ngayon, nung naalala ko, nung bago pa lang hindi pa kami. Kasi sobrang ako sa supporters ko talaga.
nung may mga times nga na nababash ako, wala akong pakialam, pero pag yung supporter ko tinira, nagagalit talaga ako. Catch. Kasi grabe yung ini-spend nila sa akin, yung time nila, yung effort nila. Papanoorin ako sa live ko, yung every time na may mga ganap kami, susundan nila kami sa Mega Mall, kung saan ganyan. Sobrang nare-respeto ko sila kasi yung pagmamahal na binibigay nila, sobra talaga. Sabi nga nung jowa ko, nung bago pa lang kami, sabi niya, alam mo, naiintindihan ko na ngayon kung bakit ka mahal ng supporters mo. Kasi sa dami kong nakitang influencer or kahit artista, wala akong nakitang ganyan ka-accommodating sa kanila. Wala akong arte, inyayakap nila ako, yung mayakap ako. Pag magpa-picture ka, tignan nyo halos lahat ng mga pictures ko, supporters ko, nakayakap ako, nakahawak ako. Hindi talaga ako like choosy and stuff. Ina-entertain ko sila as much as possible. Pag may mga questions sa akin, kahit personal, naghumingi ng advice, kahit wala naman na akong pakialam, na-entertain ko sila as much as kaya ko. So, grabe ang nakikita ko kasi kasi iniisip ko dati, grabe yung supporters ni Heart. Ang galing, ang wild. Grabe sila magbigay ng gift sa kanya. Na-experience ko yun. As in, sobrang wild. So, the only thing I can give to them is give them the attention na mag-thank you, i-appreciate sila. Yun lang yung kaya kong mabigay sa kanila. Kasi, for example, may kailangan ng financial na support, di ko naman sila makikita lahat. Doon yung iba na tutulungan ko. Pero the only thing I can give is be there emotionally. Kung ano lang yung kaya mentally. talaga rin. Yes, and that's the thing na hindi talaga mabibili ng pera. Totoo. So, doon naman ako happy. That's why every time nagla-live ako, lagi akong word of wisdom. Nagtatanong ako sa kanila ng, okay guys, ask kayo ng question, anything general na, like, may matututunan tayo. So parang yun din yung way mo of connecting to them. Yes, kasi ayoko manood sila sa akin nang walang kwenta, kakanta lang ako, sasayaw lang ako, or whatever. Gusto ko manonood sila sa akin nang at the end of the day, kahit ilang taon yung lumipas, hindi nila makakalimutan na naalala ko nga nun si Ward, sabi niya nga sa akin. Ang dami ko kasing nababasa na, alam mo Ward, yung mga sinasabi mo yung nag-continue sa akin, bakit ako naging nurse? Mga ganun, parang, oh my gosh, Lord. Sobrang parang yung purpose mo pag clear din sa'yo as a person, ang dami mo ring mag-flourish na buhay eh. Masala sa mga fans. Yun naman, doon naman ako happy kasi kung paano ako, what you see is what you get. Kung paano ako sa social media, ganun talaga. Tsaka yun yung longevity ngayon. Kasi ngayon, it's not about fans lang eh. It's a community that you're building. 'Di ba? So pag tumagal yun, mas magiging solid lahat. Yun ang pinaka, happy naman ako kasi, ang dami kasing mga content creator ngayon na, fan service lang sila. Even wala namang ship or what, nagpa-fan service lang talaga sila. Or like, mabait lang sila pag andyan sa camera or stuff. Totoo. Ako, kung ano talaga yung nakikita sa akin, Yun talaga. happy ako na yung feedback nila sa akin. Kahit ilang beses na kami nakita, kahit laging kasama, ganun at ganun pa rin yung feedback sa akin. So, doon naman ako happy. So, ang thankfulness ko sa kanila, napapakita ko through talking to them, mag-advise sa kanila. Give time talaga. Pagka nakita, nagtitake time ako, especially pag magpapapicture, kasi yun lang yung mabibigay ko sa kanila sa lahat ng effort at support na binigay nila sa akin. Right. So after nung reality show, kamusta naman yung connection mo with them? Mas lumakas ba or mas rumami ba yung mga fans mo? Actually, depende siya kasi, nung nasa reality show ako, mas wild sila kasi ang dami, may mga laban-laban doon, may mga ganto, may mga So parang medyo PBB rin ba ang atake na yes, parang nito? PBB kasi ang atake noon. May mga ganyan-ganyan din, may mga Tama na sa isang bahay din kayo, yes, diba? sa isang, Locked in din kayo. yes, Ilang months kayo naka-lock in? sa isang season, 3 months. Wow. Masyado siguro akong nagustuhan. 3 season ako nandun. Ang haba nun! 3 season ako, Ang haba nun, ha? Oo, 3 season. Parang doon ka na tumira. Oo nga, 9 months yun. 9 months yun. Grabe ang mental health ko doon. Nag-deteriorate So, kamusta naman yung pag-adjust mo? Siyempre, hindi lang yun basta content na lang. Iniisip mo rin yung pang-araw-araw mo na nakakasalamuha na tao. Mahirap siya. Sobrang mahirap. Especially kapag talagang may mga bagay na hindi ka gusto. May mga ka na hindi mo gusto yung nangyayari. Ganyan, mahirap. Kaya talaga, palakasan Adjustment. talaga ng loob, ng patatagan talaga. Ganon. Kapag ka mahina ka talaga, talo ka sa maraming aspeto eh. So, mahirap siya. Pero kinaya naman. And thankful talaga ako sa mga supporters ko. Kasi sila talaga yung nagsilbing sa akin doon. Pamilya, gabay, wala akong ibang mag-vent outan, sila yung nandyan. Alam mo yun. Nung nandun ako sa show, wild talaga. Nung nawala sa show, syempre kapag yung iba wala nang mga pressure, hindi na sila masyadong active. Yung iba nawala, yung iba
nagstay pa din, may mga bago. Ganun naman yun eh. Cycle lang siya. Yun eh. May mawawala, may magsistay, may madadagdag, may mawawala. Ganun lang naman siya eh. Pero, nakita ko na ang dami pa rin talaga nagmamahal, nagsusuporta with or without ganap. So, doon naman din ako thankful. Hindi lang nila ako gusto dahil mayroon nangyayari sa life ko or like sa career na ginagawa ko, kundi dahil ina-admire talaga nila ako with or without anything na ganap. Kasi iba ganun eh. Pagka meron lang ganito, pag may ganap lang, doon lang active. Which is okay lang yun kasi ganun naman ang support eh. Pero kasi yung iba, talagang ang tingin nila sa'yo, kasama na sa lifestyle. Right. Na, hala, kamusta na kaya si Ward? Or hala, Kasi parte ka na talaga ng buhay nila. yes. Kaya lagi ako nagla-live. Kasi pagka hindi ako nagla-live, hinahanap nila ako kung saan-saan. Tsaka feeling ko for you, parang naging parte na rin sila ng buhay mo Yes. Diba? Kaya yun na yung parang naging communication din namin, yung live streaming. Kaya lagi din ako nagla-live. Question, sino yung pinaka naging close mo dun sa reality show na yun? Si Patrick. Aside kay Cleo, Patrick talaga. Si Patty, yun talagang parang kapatid ko yan. Sobrang mahal na mahal ko yan si Patrick. As in, sobrang... Naging kasama mo rin siya along the way. As in, pero straight yun si Patrick. Marami akong friends marami talaga akong friends na mga lalaki, mga pogi, mga ganyan. Dito naman si Kitch. Hindi mo sure. Wala. Hindi, pero ang iba kasi inisip nila, kasi hindi ako straight, guys. Inisip nila, it's either bading ba si Patrick or may something ba kami ni Patrick. Straight si Patrick. Dalawa lang yan eh. Oo. Pero guys, lagi niyong tatandaan, okay lang maging magkaibigan ng kahit anong gender nang walang mali siya. So, sobrang yung friendship namin, pure talaga na mahal namin yung isa't isa to the point na kaya naming makipagpatayan para sa, alam mo yon ganon. Ayan, kaming tatlo nila Cleo ang talagang sobrang close na close. Yun, si Patrick talaga. Si Patrick talaga. So ano naman kamusta naman yung time na, syempre, na-meet mo na rin yung love of your life dito sa reality show na to. Syempre, gusto rin natin i-tackle yun. Kamusta paano siya na-build up? Paano siya nangyari? Actually, nag-build up yung relationship namin sa sobrang magulo. Kasi, madami lang mga issue ganyan. Magulo siya, nag-start, pero at the end of the day, kahit naman anong gulo or kahit ano namang sabihin ng ibang tao, as much as you know your truth, as much as mahal niyo yung isa't isa, yun naman yung nagmamatter. And sobrang thankful ako na dumating siya sa buhay ko. Ay! Shout out! So ano yung unang moment na parang, kinikilig yung mga listeners natin dyan, Hi sa mga bading dyan! Mabuhay! So ano yung unang moment mo na sobrang vivid sa'yo na memory nyo dun sa reality show na, uy, cute siya. Hindi, wala kaming ganon actually. At first, hindi ko talaga siya, parehas namin hindi gusto ang isa't isa. Oh, okay. Oo, kasi nga, ang tingin niya sa akin nung dati, mayabang, maldita, ganyan. Ayaw niya sa akin, pero, papansin siya. Alam mo, gusto niya maging friends. Pero, kumbaga, may jowa din kasi siya nung time na yun. Oo. Ako naman din, hindi pa kasi ako na nag-out. Wala naman talaga akong balak mag-out. Matagal na akong bading, 13 years old pa lang ako, pero wala akong balak mag-out. Bakit wala kang balak mag-out? Meron bang past na Madaming reason. Siyempre, we are living in this world na full of judgment. Lalo dito sa Philippines. And and when we're gonna talk about religions, it's a different thing din, diba? Church, mga ganyan. Family, syempre, hindi naman, kung gaano ka absorbent yung, generation natin ngayon, yung mga dati, hindi naman eh. And I respect that. And, alam mo yun, marami akong kinukonsider na bagay. And gusto ko na lang itanim yun sa sarili ko na hindi ako mag-out. Kung sino yung mamahalin ko, kami lang makakaalam or yung sobrang close ko lang. Pero dumating siya sa buhay ko, napag-decidean ko mag-out. Pero, wala talaga akong balak. Sobrang complicated kasi nung situation namin nun before. And hindi ko talaga siya ganun kabet kasi nagagaslawan ako sa kanya. Masyado siyang magaslaw tsaka hindi kasi kasi ako attracted ako sa mga singkit. Hindi naman siya singkit. So parang malabo talaga. Eventually kasi na-feel ko yung niya. Sa kasi ako nadadali Acts of service. Yan. Sa acts of service kasi magaslaw. Yung pagiging magasaw niya, annoying nung time na yon. Yes. Pero kasi, dahil nga may mga magulong nangyayari nun, may mga bashing, hindi naman maiiwasan yun, especially sa reality show. Madami mga issue ganyan. Na-feel ko in a way na may kakampi ako kakampi ko siya. Tapos, pero nag-start kami maging mag-friends hanggang sa naging comfortable kami sa isa't isa, hanggang sa lumabas na kami, hanggang sa mas na-develop kami nung nasa labas kami, ganyan. Maraming mga tawag nito, mga scenarios na masasabi ko na,
okay naman pala siya, pero in denial pa ako. Question, nung first time niyo ba mag-date, medyo nagtatago ba kayo? Or Ay, hindi. out na rin siya Nung agad? date hindi. Actually, wala akong naisip na date namin. Wala, kasi parang nung may mga times na hindi ko alam kung nagde-date na ba kami or hindi. Kasi binabash nga kami, ganyan. Parang go with the flow lang kami. Kasi nag-start nga kami as friends. So, go with the flow lang kami. Hanggang sa, masyado akong open sa fans ko. So, pinapakita ko ng sweet ako. Kahit na dati nandun na yung sinasabi ko, process. kahit dati sinasabi ko, I label myself as straight. Yeah. Kasi syempre, di ba, hindi ko naman kailangan sabihin. Kasi kung magka-clout lang ako before, or like, lalo na sa panahon ngayon, ginagawa nilang pang-clout ang Totoo. Pagka sinabi nilang bisexual, akala nila kinaangas nila pagka nanggamit sila ng babae o kaya ng lalaki, ganyan. Akala nila, kasi nga, iniisip nila, kikita or like magkaka-fans, ganyan. Hindi ko yun nakitang na mag-out kahit na part talaga ako just for the views and stuff. Kasi alam kong baka hindi ko kayang panindigan yung sarili ko. At saka ayokong maingay, ayokong magulo yung buhay ko dahil nag-out ako. Pero a lot of people are doing that just for content and for clout and for fan service. Marami yan. Pero hindi ko yun ginawa kasi I want to. Kahit ang dami kong bading na supporters. Most of my supporters are part of the LGBT community eh. So, kahit na ganun, kahit di nila alam kung straight ako or hindi, talagang mahal nila ako. Inisip ko, how much more kung nag-out ako? Right. Pero hindi ko siya ginawa dahil Para dun sa clout. para hindi. Kasi gusto ko itago yung identity ko dahil ayoko nang maingay. So, what made you decide na parang ilalabang ko to? Nung mahal ko na siya. Oh. Oo. Kasi naisip ko, parehas kaming public figure eh. Sabi niya sa akin ng dati, hindi ko makakalimutan, sabi niya, okay lang sa kanya. Kahit na, basta mahal namin yung isa't isa, kahit hindi kami, kasi marami nga akong kinukonsider, kahit daw hindi maging kami, kahit na hindi kami, like, basta, ganun lang kami. Like, yung, Kung ano ibigay mo, masaya na siya. kumbaga, mahal namin yung isa't isa, pero okay lang sa kanya kahit wala label. Basta wag lang ako mawala sa kanya. Parang may ganong moment. Grabe yun, ha? So parang, Grabe yun, ha? parang naisip ko, putik na to, Lord. Ay, parang Mukhang ang dami- delikado ang dami ko- na Oo, naman delikado na ako ako. talaga. Ayun, nung pumasok kami ulit, sabay kami pumasok dun sa reality show. Kailan mo na-realize na mahal mo na siya? Nung in denial kasi ako nung una eh. Kasi in denial talaga ako nung una. Pero nung na-realize ko na, na-realize ko na mahal ko siya nung kasama ko yung ex ko. Aray ko. Na-realize kong mahal ko siya. Like, masabi ko talaga na, kasi nung time na yun, yung ex ko bumabalik sa akin. Gets. Nanggugulo pa kasi siya sa akin. Na-realize ko na mahal ko siya nung kasama ko yung ex ko. Wala na talaga ako nararamdaman sa kanya. Kahit konti. Tapos, siya yung gusto kong kasama. Nasana siya yung kasama ko nung time na yun. Kasi may travel kasi kami nung na grupo, tapos nandun yung ex ko. Umepal kasi siya eh. Ba't ka ba kasi sumama? Sumama siya. Tapos, parang dun ko, actually parang closure na yun sa sarili ko na talagang wala nang sabit na kahit siya na talaga yung mahal ko nung time na. Kasi, nafe-feel ko naman ng mahal ko siya. Pero yung nasabi ko talagang, siya yung mahal ko nung time na yun. Parang pinaka magpo-prove talaga. eh. So, nung time na ba na yun, na-realize mo na parang, ito yung mga actions niya, ito yung deserve ko eh. Kaya na-realize mo rin na mahal mo rin siya. Hindi, actually, nagkiklik kasi talaga kami. Okay. Yung humor Nagja-jive namin, kayo. Sa maraming bagay, nagkiklik talaga kami. Kaya naniniwala talaga ako na ang love wala talaga sa gender. Like, Right. disregard of everything noise in this world, wala talaga. Like, wala talaga. Mararamdaman mo talaga siya. So, na-feel ko na nagkiklik talaga kami, okay kami. Yun, siguro. Kaya happy ako na nagkakilala kami kasi naging comfort namin yung isa't isa ng mga sobrang chaotic talaga ng situation. Ayun. Iba yung pag may nasasandalan ka rin eh. Yes, iba talaga. So, ganun. Messy yung start ng relationship namin kasi nga may mga mga bashing na hindi nila alam yung mga kwento, nagko-conclude sila ng mga bagay or ayaw kasi nung iba din na yung iba na magjowa kami kasi gusto nila single lang ako. Yung iba naman, Yung mga ganyan. ayaw nila kasi nababash kami. Mga ganon naman na hindi ko naman sila masisisi. Ayun, okay naman yung Yung relationship. Ilang years na kayo? If you don't mind me asking. Magti 3 years na kami sa Feb. Years? Medyo matagal din yan 32 months. 32 Anong months. secret sa tingin mo? Kasi, anong secret sa pagkakaroon ng relasyon na kapwa mo content creator? Lalo na public figure kayo. Actually, wala naman siyang difference kahit na hindi ka content creator, hindi ka artist. May pressure lang kasi syempre all eyes on you. Right. Hindi siya tulad ng wala sa social media ng mga
na relationship na kahit anong mangyari sa inyo, hindi ko questionin. Like for example, ako, pag nagka-problema kami, pag nag-live ako, asan si ganto? Bakit ano nangyari? Ang daming nangyayari ingay, na. oo, ang Oo. daming nakikialam, ang daming ganto. Which is normal kasi nga, public kayo nasa public kayo Yun lang siguro, medyo chaotic lang sa part na yun na maraming talagang makikialam or kahit hindi nila alam yung nangyari, wala ka pang statement na sinasabi, may mga, nag-cheat siguro si ganito, May mga ganun ng ano. ganon. So, yun lang siguro yung So, na-experience nyo rin yung mga ganong fake news, mga ganong oo naman. sa inyo? Oo, may mga fake news. Lagi kaming nafe-fake news. Laging mga ganun, yun nga yung pinakamahirap Kaya nga, nung Yung trust talaga, importante rin. importante talaga yun. Tanong mo, di ba, anong sekreto para magtagal na ganun? Mag-away lang kayo lagi. Yun. Kasi doon mas titibay Hindi, siguro kailangan talagang mag-intindihan. And kailangan talagang lagi niyong babalikan na kung bakit kayo nagmahalan. Ganun. Right. Kasi sa lahat naman ng klase ng relationship, especially if it's romantic, yan masaya sa umpisa, sa gitna. Honeymoon kakilala stage. Kayo, yes. Na choice everything is a choice. Kung pipiliin mo pa rin siya at the end of the day. And hopefully, piliin pa rin namin yung isa't isa at the end of the day, di ba? Right. So, kamusta naman after nung reality show? Syempre, nagtuloy ka rin. Anong next na ginawa mo after that? Tinuloy mo ba yung content mo? Pero nakita ko parang may ginawa ka rin with your own. Nag-direct ka rin ng sarili mong content, right? After nun sa reality show actually, gusto ko talagang gumawa ng, may heart kasi talaga ako sa film. It's either sa harap or sa likod ng film. Marunong akong sumulat ng kanta. So sabi ko, try kong magsulat ng kwento. Grabe lahat na to, guys. Okay. Marunong akong magsulat ng kanta. So, naisip ko na, bakit hindi rin ako gumawa ng kwento, ganyan. So, matagal ko nang sinasabi na gusto kong mag-GL. Kaya, so, shinare ko kay Cleo yung gusto kong mangyari hanggang sa dalawa kami yung gumawa. So nakasulat kami ng kanta. ng GL story. Tapos hanggang sa na-produce naman namin ng maayos. Nasa YouTube channel ko yun, guys. May 1.3 million views. Let's go! Ayun, actually masaya siya pero sobrang hirap. And natuwa din ako kasi na-explore din ni Cleo na marunong siya, natuto siyang magsulat. Masusumulat. Oo, natuto siyang magsulat ng kwento, na-enjoy din niya, para naging bonding din namin yun. Tapos kami din yung cast, kasi kasama din namin yung mga friends namin na mag-act doon, kaya sobrang masaya. Tapos nasundan yun. May pangalawang short film kami. Yun naman lahat kami, sulat, video, edit. Lahat kayo Lahat rin. kaming Grabe. dalawa lang, oo. Nag-shoot kami nun sa Hong Kong. Hong Kong pa, grabe budget Oo, tapos, ayun. Masaya. Yun naman yung gusto namin. Paano ka nag-come up dun sa idea na okay, magpo-produce ako ng sarili kong content na show na ganun? Kasi... Tsaka hindi biro yun. Sometimes, hindi ibang tao yung gagawa ng mga bagay para sa'yo. Totoo. Especially kapag may mga taong tumulong na sa'yo, tapos hindi talaga mag-work out. Or kapag may mga taong dapat sila yung gagawa nung para sa'yo, kailangan gawan mo yung sarili mo. Kailangan ikaw yung gumawa nun para sa sarili mo because not everyone will do that for you. Kahit na kailangan or responsibility naman nila. Ako kasi hindi ko ugali yung maghintay. Hindi ko ugali yung tumunganga tapos umasa. Hindi talaga ako palaasa. Like what I've said, di ba? Sobrang independent ko talaga. So, isip ko, I'm not gonna wait for anyone to do this for me. Right. Or for us. I'm gonna do it myself. Kasi alam ko naman kaya ko. And it turns out na maganda siya, guys. Please watch Leanne Moore on my YouTube channel. Let's go! Ward Reynalin yung name ng YouTube channel ko. If ever na mapapanood nyo yon dahil sa podcast na to, comment kayo ng Anchakich? Listen ka sa akin. Listen ka sa Kitch. Comment nyo yun para malaman namin na dahil sa podcast na to, nunood kayo. Please, guys. Yes. Supportahan nyo yan. Oo. Supportahan nyo yan. Ayun, ganun. So, after nung project na yun, ano naman yung nagsigawa mo? Nag-plan ka ba for doing it again? Or ano yung mga natutunan mo ring lessons dun sa project na yun? Natutunan ko na, talaga, mahirap umarte, mahirap gumawa ng ganito. Kaya sobrang, sa kahit anong saludo talaga ako kasi ang galing ng mga umaarte, ang galing ng mga nasa harap at likod ng camera, mga director, mga ganyan. Kahit na kasama ako sa nagde-direct nun, ang hirap ha. Mahirap talaga. Imagine mo, halos karamihan ng mga trabaho dun, isa ako sa gumawa. So, mahirap siya pero sobrang fulfillment yun for me. Na wow,
hindi man siya nag-boom ng sobra, hindi man siya napalabas kung saan na talagang umingay. Pero yung point na nagawa ko yun, nakagawa ko ng ganon, naka-act ako ng ganon, naka-produce kami ng ganito, sobrang fulfillment siya kasi not everyone can do that. Yes. Hindi porket nagko-content ka, marunong ka na magganto, hindi porket nag-artista ka na marunong ka na mag-direct, marunong ka nang gumawa ng kwento, sobrang proud ako kasi imagine mo, nagawa ko yung Naikot ganon. mo lahat yun eh. And naikot mo rin kasi yung buong entertainment Yes, eh. And yes. with all the knowledge and experience that you have, parang na-execute mo with that Yes. content. Pero hindi siya madali kasi first time yun. Tapos biglang ganun kagad. Ang plano nga lang namin nun, normal content lang. Pero it turns out, naging wild siya. 50 countries ang na-reach niya. 50 different countries. And hindi lang Pilipina ang nanood nun sa 50 different countries. Mga Brazilian, American, ang dami mga comment doon na they want more, they want this, and hindi kasi masyadong open ang Philippines sa GL. Ang Thailand kasi talaga ang naghahari sa ngayon totoo. sa GL. Kanila, nag-umpisa yan BL eh. Tapos biglang GL. Yes. Eventually. So, parang gusto ko din na magkaroon ng ganun yung sa Philippines, kahit sa sa YouTube lang. So, naging okay naman siya. Nagdadaman sila ng part 2. Alam mo, hindi lang siya basta okay. Imagine ngayon sa mga networks, talo mo yung networks. Totoo lang, real talk lang. Kasi iba na yung media talaga ngayon eh. And the production that you have, pero na-execute mo yun. Grabe, hindi siya madali. Kaya sana masundan namin, masundan namin. Malay niyo, di ba nandun si Kitch? Oy, baka naman. Kasama tayo dyan. Oo, di ba? Malay mo, siya na yung next na tropa ni Philip. Which is si Patrick. Si Patrick yun. Patrick bro, shout out. Nakitropa na bigla. Magkakasundo kayo nun pagka nagkita kayo ni Patrick, di ba? Vibe. So are you planning to make another one sa future? Or ilalagay mo lang ba dyan sa clouds? Yes, nagpaplano kami. Kaya nagsha-shoutout ako ngayon sa mga gusto mag-sponsor sa Lay Yan. Part 2. Segue eh, no? Galing, Baka kuy naman. naman na to eh. Ako rin, dito rin, sama niyo na. Alam niyo yan. Okay. Oo, diba? Yung mga gusto dyan ma-featured sa namin, sa mga film namin. Mag-reach out lang kayo. Yung mga email naman namin, makikita niyo naman sa mga social media namin. Pero ikaw ba, kung kunyari, gagawa ka rin ng ibang genre na ganong story, ano ang gusto mong gawin? Action. Action naman. Yes. Ay. Yun ang pinaka-dream ko. Action talaga. Action, yun talaga. Number 1, action talaga. Pero I think it's really hard to make kasi maano yun, matrabaho yun, maraming training yun. Anything naman, okay sa akin. Kahit ano okay sa akin. Kahit anong project. Kahit anong project, okay sa akin. Kahit basta wag lang yung sobrang sexy na sexy. Pero after ng mga shows na yun, ano naging next na ginawa mo? Ang dami, parang lahat na ng medium na igot mo, no? Nag-focus ako sa content creation talaga. Nag-focus sa contents, kanyan, brand promotions, ganon. Doon umikot. After nun, doon talaga siya umikot. Sa tingin mo, ano yung naging secret mo of para ma-maintain yung hype or fame na meron ka ngayon? Kasi yun yung hindi madali eh. Diba? Parang madali magsimula, madali maging viral, pero after nun, paano ka tatagal? Actually, to be honest, I can say na hindi ko na-maintain. Kasi before talaga wild. Sobrang wild. Ngayon, hindi na siya ganun ka-wild. But at the end of the day, that's how it works eh. That's life. Hindi porket na okay ka ngayon, okay ka na. Hindi, lahat ng bagay hindi yan consistent eh. Kahit gaano ka consistent sa ginagawa mo, things na mangyayari sa life mo, hindi yan magiging consistent. Depende yon sa surroundings mo, depende yon sa actions mo, depende yon sa ganito, sa ganito. Marami siyang bagay. But, hindi siya consistent, pero thankful ako na meron pa din. And what I'm happy is, happy ako sa part na ako yung consistent. Okay. Hindi consistent yung nangyari sa surroundings ko, like sa ingay na meron ako, sa fame na meron ako from before, pero ang happy ako kasi ako yung consistent. So yun ang hindi mawawala, yun ang hindi mananakaw o matatanggal ng ibang tao, yung ikaw yung consistent. I'm always showing up, I'm always there, I'm always doing my best, I'm always like this. And that's life. Kahit nagawin mo lahat ng kaya mong gawin, kahit gawin mo yung best mo, sometimes mapapaisip tayo na ginagawa ko naman yung best ko, pero bakit parang kulang, bakit hindi? It doesn't matter as long as you're doing your best. Yun yung nagmamatter. Kasi, di ba nga, sabi nila, ang buhay ay parang gulong, umiikot yan. Sometimes nandun ka talaga sa peak mo, sometimes nandito ka sa gitna, sometimes nasa baba ka, but at the end of the day, iikot yan ulit. So, wait for your turn again to do that, and then make sure na second time around, mas magagawa mo na yung, kasi,
nung na-experience ko yung gano'n, hindi ko pa masyadong gamay kung paano ko siya gagawin, anong gagawin. Kasi first time yun eh. Right. First time kong na-experience yun and wala naman sa akin nag-guide eh. Wala naman may nagsasabi na ito yung gawin mo na tama. Wala nagaganon. Wala. Parang ikaw, napansin ko nga, more of experience talaga eh. Yes, Kumbaga, kung magkakamali ako dito, mali talaga. Kailangan guys, Learning curve. Kailangan talaga kung maghahanap ka ng management or may magmamanage sa'yo, yun talagang tutulungan ka mag-nurture. Magagawa mo talaga lahat. Eh, wala naman akong ganun eh. Kahit nagkaroon ako ng management, parang more of, hindi naman ako talaga na push through sa maraming bagay. Kasi self-made pa rin eh. Ikaw pa rin gagawa eh. Ganon. So, kailangan talaga may magpupush sa'yo, may magmamanage talaga sa'yo ng, yun hindi lang pera yung habol sa'yo, kundi talagang gusto kang mag-flourish, gusto kang mag-grow, gusto kang ganito, magganyan. Kasi everything will follow na lang kapag ka nagawa mo yung lahat and na-push ka eh. Lahat yan magpa-follow na lang. Right. So, hindi siya naging consistent in a way. Pero happy ako kasi may mga taong, andyan pa rin sila. Pero yung hype and yung ingay like before, hindi siya ganun. But at the end of the day, happy ako again na ako yung consistent. Ikaw yung consistent, right? Yeah. Kung papapiliin ka, may chance pa na mag-artista. Oo naman. Oo. If given a chance, hello po. Diba? Smooth yun, diba? Yes. If given a chance, of course. Ma? Ay, Yan. Nag-acting. Oo naman, sobrang yun yung gusto ko nung bata ako eh. Oo naman, sobrang open ako. Sa kahit wag lang yung sobrang malaswa or sexy na role or scene. Scene okay lang, pero yung role, kahit okay sa akin. Gusto ko talaga mag-acting. Kaya nga, nag-decide ako na gumawa ng sarili mong show. Yes, right? kasi hindi man ako yung ma-discover. Ako yung gagawa. Tama. Diba? At saka yun na yung bagong media ngayon. Ikaw nagagawa talaga. Yes. So, kung papapiliin ka, top 3 na gusto mo pang makatrabaho with acting naman, sinong gusto mo? Na artista? Na artista. Or pwede rin content creator, kahit sino. Siyempre gusto ko makatrabaho si Kitch. Ay! Naming it. Bayari yan. Lalayo pa ba tayo? Naming Hello, di ba? Ayun, if artista, kung mabibigyan ako ng GL, gusto ko si Liza. Liza! Okay, Liza. Bakit si Liza? Magaling si Liza talagang umacting. Totoo Maganda naman. siya, magaling. Right. And, ayun, magaling siya talaga. Gusto ko si Liza ang makatrabaho talaga. Kung GL aside syempre kay Cleo, si Liza. Oo, yan yung OG. Oo. Kapag ka naman sa kahit naman sino eh. Wala akong specific in mind if artista. If content creator naman. Content creator. Kahit sino actually eh. Kahit naman sino, basta... Bigay ka lang ng dalawa. Kasi meron ng kitchen. Oo, meron ng kitchen. Meron ng Liza. May dalawa na lang. Sa action movie mo, sino ang gusto mo makasama? Sa action movie, dito sa... Actually, gusto ko maging part ng Incognito. Oh. Grabe, ang ganda nun. Yes, grabe. Kahit sino dun sa Incognito cast. Kahit sino dun. Gusto ko na mag-incognito. Wala nang kahit sino. Rekta na dun. Yun, kasi nga gusto ko ng action, di ba? Incognito talaga. Yun, pangarap ko yun eh. So, meron na tayong GL, meron tayong action. Horror naman. Horror? Sa tingin mo, sino sa horror? Sa horror, yung horror dito. Yung horror. Pisakino. Medyo Bagwa. Medyo mahirap ang horror dito sa atin. Thriller na lang siguro. Thriller. Oo. Si Dennis Trillo. Dennis Trillo. Gusto ko siyang makatrabaho. Green Bones, kasi yung ang Green ganda. Bones niya, thriller, ang galing. Oo. Diba? Ang galing nung Green Bones, yung twist. Sobrang masasabi ko, lalaban siya sa ibang Sa bansa Hollywood. talaga. Oo, lalaban. Incognito, yung Green Bones. Ako kasi green flag lang yun. Green flag. Smooth. Uma-agree yung isa doon. Ayun. Dahil segue no? Ang yayan. So, ayun, siguro, ganon. Kung pang-big. Sa mga content creator naman, gusto ko makatrabaho si magaling kasi si... Sino nga yan yung ni Sash na, yung magaling, nagdadirect din? Si Joven. Si Joven. Jomar. Jomar. Si Jomar. Gusto ko si Jomar makatrabaho kasi relate ako sa kanya, content creator. Tapos, magaling talaga siya OG sa rin yan. magsulat, mag-camera, So, I think, magkakasundo kami kapag harap man or likod man ng camera. Kahit doon, gusto ko siyang makatrabaho kasi magaling siya. Gusto ko siya. Tsaka si naglo-load yung utak ko. Go Siya lang, na go lang. muna.
Siya na lang muna. Siya na Oo. muna. So, are you planning to make your own production soon, siguro, sa mga future? May ganun ka bang mindsetting Oo, din? actually, kaya yung nung sumulat kami ng kwento, tapos halos, part kami na nag-direct, nag-edit, ganyan. Ganun na talaga yung flow. Kailangan lang talaga ng right. Gusto ko yun, nasa Right heart ko rin people. yun. Right people lang talaga. Sa heart ko rin na mag-manage, ganyan. Mag-manage kaya di ba nag-message ako sa'yo nung last time? Oo, nasa heart ko rin na mag-manage ng talents, ganyan. Kasi, na-mishandle ako eh. So, Catch. mahirap na pagka na-mishandle ka. Ang gusto ko, yung maayos na magmamanage. So, kaya ko yung ibigay because I'm honest and hindi ako mukhang pera. Syempre, if we're gonna do work, andun yung pera. But at the end of the day, before ka kumuha ng pera or before yung pera isipin mo, you should think about the work you're gonna give to the people. 'Di ba? Kasi everything will follow, especially kapag maayos ka Pag nandun yung magtrabaho. puso eh. Puso talagang mahalaga. Sa panahon ngayon, kailangan ng mga taong may puso. Kasi, Right. especially sa industry natin, pera talaga. Money, money, money! Pero talaga, hindi naman natin tatanggalin na kaya tayo nagtatrabaho is because of money. Money talaga ang number one essential lang kailangan talaga natin sa mundong to. But at the end of the day, kailangan natin talaga ng mabuting gawain sa tao. Kasi Right. everything will follow, especially if yung talent or yung tao, under mo, anything, employee man, artist man, whatever, if maayos ka mag-handle, people will love you. People will respect you and gagalingan nila sa trabaho kapag maayos ka. Totoo. So, kailangan natin ng ganun. So, may heart ako na ganun. Dati pa lang nung nagtatalent pa lang ako sa acting, sa teleserye, maraming ganun, mga mukhang pera talaga sila. Yung Iba ibang eh. mga Oo eh. nag-handler, Yung pera talaga. 500 na lang, Oo. okay, 1K na, may cut pa. 5K Grabe. yung totoong talent fee, sa'yo na lang, 1K na lang. Grabe. Saan Ay, napunta yung ko. 4K? Diba? Chat-chat lang tayo, tapos kami nagtrabaho, tapos 1K So na lang. parang part of you, parang meron ka rin, gusto mo rin ayusin ang entertainment, no? Ang way. Yes. Actually, ang daming may ganyan ngayong mindset sa generation natin Yes. na yun yung purpose. Kasi na-experience eh. Oo Experience eh. talaga Yung mga eh. mali eh, di ba? Na sana kung mabibigyan mo pa ng mas maayos na like tama lang yung cut mo or ayos yung ganito mo. Okay lang sana kung 50-50 tayo pero lahat ng kailangan mo ako magbibigay. 'Di ba? Okay lang 'yun eh. Pero lang hindi na 50-50 yung 1K sa'yo, 4K dun sa Di ba? ako maghahanap ng trabaho sa'yo, akin yung 4K. Ganun na lang, palit na lang tayo. Palitan di ba? tayo, diba? So, dapat talaga laging bibigyan natin ng importance yung effort ng mga tao. Right. Ganun talaga dapat. Maayos na pag-handle and puso talaga kailangan ngayon. Hindi lang pera. Ganun. Ikaw ba, Ward, sa lahat ng success na meron ka, ano pang yung mga future plans mo na gusto mo pang ma-achieve before matapos tong year na to? So, paano maraming pera? Agree naman. Hindi, ngayon, siguro sana mas marami pang brands na magtiwala. And sana ayun mga work brands sana mas may mga new opportunities na lumapit ngayon. Wala akong specific na gusto pero marami akong sana. Kasi for the next year naman gusto ko pa rin magkaroon ng film. Right. It's either gawa ko man or like from other people's film man, nakasali lang ako, ganyan, or like, maraming mga plans. But for this end of the year, sana marami pang work before right. matapos kasi mag-Christmas na eh. Diba? Totoo, magtatatapos na eh. If given a chance, bumalik ka sa pagmamodeling or like pagpa-pageant, i-grab mo ba? Modeling, yes. Pageantry, hindi. Hindi Kasi na. sa pageant, marami kang kailangan i-consider eh. Physical, emotional, financial, mental, lahat ng aspeto, kailangan prepared ka. And hindi ko siguro yun kakayanin ng ganun. And na-experience ko na sobrang nalugmok ako dahil nagkamali ako Right. because of thinking kung ano yung isipin ng ibang tao. Kasi syempre, pride ka nung city mo, Yung di ba? city na yun. Pero I'm not scared just because nagkamali ako nung una. Hindi. Kasi lahat naman yun naaaral. Kahit Right. saan, pwede kang magkamali, mapahiya. But at the end of the day, ayokong makadisappoint ng mga taong maglo-look up sa akin sa part na yun because I know, hindi ko siya kaya. Kumbaga, may heart, for example, sa pag-acting, 100% ako. Right. Kasi alam kong kaya ko. Pero, o sa ganito, sa modeling, kaya ko. Pero sa ganon, ang dami mong kailangan i-consider, hindi ko yun kaya. Bagong laban yun eh. Ang importante, na alam natin kung saan tayo kaya. Kung saan natin kaya, kung saan tayo okay. Hindi lang basta may opportunity, kahit alam mo hindi mo kaya, i-grab mo because
yun yung hindi natin iisipin kung ano lang yung feelings natin ngayon na, okay yun, kasi pagka nanalo ka, ganito, ganyan, ganyan, blah, blah, blah. Kailangan mo i-consider yung maraming aspect because at the end of the day, yung damage na mangyayari yun sa'yo or sa paligid mo, hindi mo na yun mababago. So, dahil na-experience ko na siya and at the same time, I think it's not really for me, hindi talaga. Hindi talaga. Alam mo, ang ganda na sure ka rin sa mga ginagawa mo, no, and everything. Tapos na-experience mo yung laban na nanalo ka, na natalo ka. Pero until now, ba meron ka pa rin bang what if? What if kung ito pala yung tinuloy kong career, or what if ito pala yung naging decision ko sa isang sitwasyon na to? May ganun ka ba? Marami akong what if. What if, charing. You know. Marami akong what if sa life na like, maraming aspeto. Pero at the end of the day, yung mga what if na yun, iniisip ko na lang na learning ko na lang yun na para sa mangyayari ngayon, mas magiging better yung gagawin ko. Kumbaga, yung what if na yun, ngayon ko gagawin. Para hindi na ako, kasi mahirap mag-what if tayo na mag-what if, magli-live tayo sa past. Right. Okay lang na lumingon sa nangyari, but if mag-what if ka lang na mag-what if, Walang malulugmok ka lang, malulungkot ka lang, and doon nagsistart yung na-anxiety ka, na-depress ka, kasi ang dami mong pagsisisihan ang dami mong sana pala ganyan. Kasi na-experience ko, dumaan ako sa phase na nag-what if ako, tapos nalulugmok lang ako, na imbes nakaka-move forward ako. So yung what if ko, nililingon ko ng konti yung nangyari na hindi ko nagustuhan, tapos ina-apply ko ngayon yung dapat kong gawin, ginawa nung time na yun. Kasi wala na hindi ko na siya mababago But what I can change is yung magiging action ko, yung magiging atake ko ngayon Sa mga susunod. for my future. Yun na lang yung dapat talaga natin gawin. Kasi hindi tayo makaka-move forward kapag lilingon lang tayo ng lilingon doon. Right. Last question, before tayo pumunta dun sa segment natin na isa. Speaking of, like, sabi mo nandun ka sa moving forward, ano yung isang bagay na masaya ka na nabago mo yung traits mo na, yung toxic traits mo na nabago mo sa sarili mo? Masaya Na masaya ka, na nabago mo siya. Na pwede mong i-share, syempre. Ano bang toxic trait ko na bago ko? Wait lang medyo para isipan yan Actually, pag tinatanong din yan sa live ko, hindi ko yan masagot. Siguro siguro one thing na toxic, I can't say na toxic yun kapag ka halos lahat ng mga questions sa'yo or yung mga binabato sa'yo sinasagot mo. I choose my battle wisely na this time. Right. Kasi before, syempre matitrigger ka. Bago ako sa social media. Kapag ka alam mong hindi mo ginawa or hindi ka ganun, i-defend mo yung sarili mo. Right. At the end of the day, people, they want to think what they want to think of you. Disregard kung yun ka man or hindi. Because yun yung gusto nilang i-perceive sa'yo, yun yung gusto nilang makita sa'yo, yun ka sa kanila. Yun yung gusto nila for you. Before, I'm wasting my time. I'm not saying na toxic siya in a way, kasi kailangan naman natin talagang i-defend yung sarili natin, especially if no one's doing that for us. Right. Pero kasi na-realize ko, kahit gano'n mo i-defend yung sarili mo, if yung taong nakikinig sa'yo, ayaw sa'yo, Ayaw talaga. para ka nakikipag-usap sa wall. It's pointless. It's non-negotiable. So, I'm reserving my energy to the people na willing makinig sa akin. So, siguro yun. Ano ko kasi dati na, pagka na-trigger ako, sasagot. Pag na-trigger ako, papatulan. Pagka ako, i-explain ko yung sarili ko. Yung ibang tao might say na it's not toxic because yun nga, kailangan naman natin yun gawin for us. But at the end of the day, nakakarindi rin siya na nagiging toxic ka sa paningin ng ibang tao kasi patula naman ito masyado, di ba? Yan na yung maturity pumapasok. Yes, na I choose my battle wisely na compared from before, ganyan. Pero syempre kapag kailangan mong ilaban yung sarili mo, hindi mo dapat hahayaan na sisirain ka nila or lalapastanganin ka nila ng alam mo, papabayaan mo lang. Kasi that's one of my regret before na pinabayaan ko lang din. May part sa akin means nung before na pinabayaan ko lang na sabihin nila kung ano nilang gusto nilang sabihin. Kasi nga, naisip ko na there's no point. At the end of the day, hindi ko alam, nasisira na pala ako kasi pinapabayaan ko din. Kaka-oo mo lang. Yes, parang pinapabayaan ko kasi kaya ko naman yan, alam ko naman yung totoo. Minsan kasi kailangan mo pa rin may gawin for yourself. But if ito too much mo siyang gagawin, ang toxic ng atake. Anyway, so ito, papunta na tayo sa bago nating segment, sa isa nating segment. So meron lang tayong 3 pictures na ipapakita sa'yo, then magko-comment ka lang about the picture. So ayan, ready ka na ba? Yes! Okay, ito, ipa-flash na lang namin to. So papasok ko na lang sa'yo yung phone ko, tapos isa-isay muna. So ito yung picture number 1. Thoughts mo lang sa picture na yan. Every time nakikita ko to actually, ang saya. Kasi it reminds me of, eto yun yung sinasabi ko sa'yo. Eto yun, isa to sa, eto yung mutya ng Samar. Sobrang saya kasi, grabe, babaeng babae. Grabe nga yung ngiti mo dyan
Masaya ako kasi Miss Cherry Mobile. Wow! Uso-uso pa yung cherry mobile. Yes! Ang dami ko actually award neto. Kaya sobrang laki talaga ng chance ko sana na manalo nung time na to. Doon lang talaga ako sumabit sa Q&A na yun. Yung specific na Marami na kaming interviews Marami na akong pinagdaan ng Q&A pero doon sa final ako sumabit. So, sobrang happy ako every time nakikita Ilan ko taong to. ka ulit nga nung time na yan? 16, 17. Kung meron kang message sa 16 years old self mo, ano mo? Ay! Diyos ko po. Be? Yan. Actually, sobrang proud ako sa sarili ko, sa batang ako, kahit tong bata pa hanggang sa nung teenager ako. Kasi grabe yung pinagdaanan ko. Hindi din lahat ng tao kayang gawin yun. Especially nung pag-teen ka. Lalo na ngayon yung mga kabataan, di ba? Sobrang sanay sila sa maraming bagay na okay, ganyan. Sa sobrang dami kong pinagdaanan dati, masasabi ko dun sa batang ako, proud na proud ako sa kanya. Kasi hindi lahat ng tao may ganung kapal ng muka. Hindi lahat ng tao may ganung lakas ng loob. Sa tingin mo, saan mo nakuha yung lakas ng loob mo na yun? Hindi ko alam. Siguro masyadong mataas yung pangarap ko na I know people will not gonna do it for me, so I'm gonna do it myself. Right. Kasi laging tatandaan, hindi dapat tayo umasa sa mga tao sa paligid natin. At the end of the day, ang makakatulong lang sa atin, sa sarili natin, sa maraming aspeto, tayo lang din. Kahit, for example, sa pag-move on, kahit humingi ka ng magpatulong ka sa kahit kanino, ikaw at ikaw lang at the end of the day makakatulong. Same lang yan sa pangarap mo, sa dreams mo. God will give you people that will help you sa process, but at the end of the day, ikaw pa rin yung gagawa nun for yourself. Right. So, siguro ganun yung mindset ko because no one will do that for me Yung mindset ko siguro nung time na yun, kailangan ko itong gawin kasi gusto ko may mangyari sa buhay ko. And nakakatawa kasi ang layo nung nadating nung... From a kid from somewhere, right? Yes, sobrang layo. Okay, next picture. Pero sige, next mo lang. Saan? Sa right? Sige, bahala na kung ano man yung lumabas niya. Pero parang... Eto! Yan. Ipa-flash na natin yun dyan. Ano? Ano yan? Ano nangyari ng moment na yan? AI to! AI ba yan? AI to, guys, Hindi ko yan katawan. Dahil, So, paano story yan? Ba't nagkaroon ng picture na AI? Eto kasi, gusto kong makita yung itsura ko pagka maskulado ako talagang lalaki. Oo. Okay naman, daddy. Daddy. Grabe, batak. So, sa tingin mo, pag naging lalaki, pwedeng batak na batak ka din? Oo. Batak tayo dyan. Wala lang. Ewan ko, nahahatan ba kayo? Nahahatan ba kayo dyan? Parang kadiri kasi. Grabe, bato-bato ka dyan. Oo, tinry ko na magmukha akong lalaki. Okay naman. Pasok naman. Nauso kasi yung AI na parang palakihan ng katawan. Tas yung mukha mo lang yun nandun. Tapos yung katawan babaguhin. Kahit mga lalaki ginagawa yun. So wala akong nakikitang babaeng gumawa nun. Medyo 50-50 tayo sa buhay. Testing lang. Tinry ko na yung may itsura. Ganun. Mukhang delikado to Mukhang delikado. Itsura ko dyan Parang feeling ko, pakbo yan. Pag naging lalaki talaga. Pakboy ka ba? Okay naman. Masaya ako nung nakita ko to. Kaya pinost ko siya. Ikaw Right. Okay, next picture. Next. Last. Eto. Family to ni Clio. Oo. Nung New Year. Eto yung, actually hindi pa kami neto, nung time na to, hindi pa kami niyan. Pero may something na kami, nag-out na ako niyan. May something na kami, pero hindi pa kami niyan. Nag-Christmas kami sa amin. Tapos, nung New Year, sa kanila naman kami nag-New Year. Kasama naman yung family niya. Happy ako kasi nakasama ko yung family niya ng New Year and kasama din siya. So, at least parang nakapag-exchange na kayo ng Yes. Pero dito ba, kasama mo pa rin ba yung family mo dito sa Manila? Hindi. Pero actually, andito ngayon sila nanay ko. Pero, doon talaga sila sa Samar. Ayan. May message ba sa yung mommy or Oo naman. Siyempre, sobrang mahal na mahal ko yan sila nanay. Sobrang mahal na mahal ko yan sila. And, lahat ng ginagawa ko is also to give them freedom sa maraming bagay and also to I want them to experience a lot of things na hindi nila na-experience sa life nila. And grabe yung values na binigay nila sa akin, yung wisdom and yung pagmamahal na binigay nila sa akin. And gusto ko ma-feel nila yon nang ako naman yung magbibigay sa kanila at the end of the day. So, mahal na mahal ko yan sila. Alam nila yan. Alam din ng ni baby na mahal ko yan sila. Huwag na tayo ditong magdrama. Ano ba naman yan? Dito lang tayo sa... Parang may Oo, mamumula ako dito Mahal na mahal ko sila nanay at tatay ko and I'm always gonna make you proud.
Nag-angas pa din eh. Maangas pa rin dapat. Baka kasi mamaya tayo dito eh, mag-iyakan tayo dito eh. Iba na ata yung Wala na, yun lang. yun Hanggang tatlo lang. Okay. Ayun, thank you so much, Ward. Konti naman. Hanggang bukas pa to. Nabitin pa. Nabitan ka ba? Nabitan ka ba? Sa picture medyo, nabitin ba kayo? Nabitin ba kayo? Eh, Ay. marami kasi manonood na chismosa dyan eh. Kaya hanggang tatlo lang muna. Ayun, thank you so much sa sa pagpunta dito at pag-listen ka Tapos na pala, akala ko Tapos na nagsisimula tayo. pa lang eh. Nag-warm up pa lang ba? Lang yung warm up yan. Ikaw ba, baka may mga gusto kayo promote or mga gustong ipasalamatan, everything? Oh, of course, I wanna say thank you for inviting me dito Salamat din. sa podcast mo na to. Guys, panoorin niyo yung mga ni Kate, yung mga interviews niya with different people para may mga iba't iba kayong bagay na matututunan sa iba't ibang tao. And you're gonna know other people deeper kapag nanonood kayo, especially if nagiging true talaga sila sa sarili nila. And salamat sa lahat ng mga manonood dito, of course. Salamat sa inyo, guys. Please watch Lay and Mar on my YouTube channel and please follow my social media accounts. Yan, andyan yan. Makikita niyo yan Lalagyan na somewhere. natin yan Yes. Yan, and ayun. Kita-kits tayo. Yan. Let's go. Maraming salamat. Thank you. Ward. Thank you for Thank you. inviting me. And grabe yung support ng ng mga nagmamahal kay Kish dito. Shoutout din sa mga listeners natin dyan. Yes! Grabe. Thank you, guys. I Live love na you. live dito, guys. Nung una nape-pressure ako eh. Pero, Parang di naman. Ay, di naman? Warm up pa lang nga to eh. ano lang yun? Kunwari lang yun. Prepared pa na. Prepared pa lang, Anyway, Ward, maraming salamat. Thank you for having us. Thank you. Pumunta ka dito. And ayun, kung na-enjoy nyo yung episode na to, pwede kayo mag-subscribe sa YouTube channel ko and comment nyo kung sino yung mga gusto nyo pang i-guest natin dito. At gusto ko rin din pasalamatan, syempre, Q Studios sa pagpapahiram ng studio nyo. At ano ulit name ng coffee shop? Capital Brew. Capital Buti ka pa, naalala mo. Dito pala. Diba? Buti pa sila naalala nila. Ayun, salamat din sa Capital Brew sa kape natin na talagang energized tayo. Mukhang hanggang bukas pa tayo gising na ito. So ayan, muli, dito tayo sa Listen Kasakich and see you sa next episode. Paalam.